Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga idolo. Maraming salamat po. Pagpasok sa lihim na silid, nanatili ang tingin ni Lasho sa misteryosong kahon. Kung kaya itong labanan ni Nameless, ipinapakita nito na walang epekto ang mga heavenly grade na sandata laban dito. Ang kahon na ito ay dapat na mabuksan lamang gamit ang isang espesyal na susi. Maraming ideya si Old Fourth, baka dapat kong ipaubaya sa kanya ang kahon na ito. Dahil ito ay isang kahon na binili mula sa system store, hindi ako nag-aalala na pag nasaan ito ng iba. Matapos magpasya, inilayo ni Lasho ang kanyang atensyon sa kahon at tumingin sa system. Ang natitirang halaga ng merit points ay 4,726. Ang 5 energies converging to the origin avatar ay nakuha sa pamamagitan ng loterya, at ang presyo ng pagbebenta ng hexagram separation and convergence avatar ay 12,000. Hindi niya ito kayang bilhin sa rate na ito. Maaaring imposible na makaipon ng sapat na merit points. Maaari lamang niyang harapin ang mga bagay ng paisa-isa. Pagkatapos ay binuksan niya ang heavenly writing at nagsimulang magmuni-muni. Makalipas ang 3 oras, dumating si Ciu Hanord sa labas ng lihim na silid na may dalang messenger bird. Master, sumagot na si Jiang Yichen. Nang marinig ang boses, nagising si Lasho mula sa kanyang pagmumuni-muni. Kumpara sa kanyang mga nakaraang karanasan sa Heavenly Book, parang pumasok siya sa isang estado ng malalim na paglubog at kawalan. Ang mga hindi pamilyar na karakter ay nakatatak na sa kanyang isipan. Sa isang pag-iisip lamang, lilito ang bawat karakter. Kung hindi niya maintindihan ang mga ito, ayos lang basta't tama ang pakiramdam. Binasa ni Ciu Hanord ang nilalaman ng liham ng malakas. Sabi niya, hindi siya makakapunta. Masyadong mapanganib ang Evil Sky Pavilion. Mas mainam kung may maghahatid ng espada sa kanya. Seryoso talaga ang tingin niya sa sarili. Bakit hindi ko siya puntahan sa Ronan at kaladkarin dito? Umiling si Lasho at lumabas ng lihim na silid. Inaasahan ko na ito. Masyado niyang pinahahalagahan ang kanyang buhay para pumunta ng personal. Nakahawak sa baywang si Ciu Hanord at nagmaktol, masyadong mataas ang tingin niya sa sarili. Kalmadong sumagot si Lasho, hindi ordinaryong tao si Jiang Yichen. Kung nakakakuha siya ng mga tala ng palasyo, paano siya magiging ordinaryo? Nang marinig ito, nagpakita ng kuryusidad ang mukha ni Little Yuaner. Sino siya kung gayon? Isang taong sumusunod sa kanyang puso, hindi ordinaryong tao, sagot ni Lasho. Pagkatapos ay nagtungo siya sa North Tower kung saan nakakulong ang mga bilanggo. Sa maikling panahon, dumating siya sa lugar kung saan nakakulong si Pan Zong. 2 babaeng cultivator ang nagbabantay sa pintuan. Nang makita ang Pavilion Master, agad silang yumuko bilang paggalang. Nakatayo ng nakatalikod ang mga kamay, nag-utos si Lasho, buksan ang pintuan. Mabilis na binuksan ng dalawa ang pintuan nang matanggap ang utos. Pumasok si Lasho sa madilim at mamasa-masang silid. Ang lugar na ito ay orihinal na kung saan iniimbak ng Evil Sky Pavilion ang mga iba't ibang gamit, kaya't ito ay isang perpektong lugar para sa pansamantalang pagkulong sa mga bilanggo. Nakatali si Pan Zong sa isang haligi sa gitna, nawala na ang lahat ng kanyang dating asal bilang pinuno ng Black Riders. Tumawa siya, kung ganito lang ang kakayahan ng Evil Sky Pavilion, natatakot akong hindi sapat ito para sabihin ko ang katotohanan. Kalmadong tumingin si Lasho sa kanya. Alam ko na ang katotohanan. Nang marinig ang pahayag na iyon, kitang-kita ang pagkabigla ni Pan Zong. Imposible. Binigkas ni Lasho ang mga karakter na ito nang hindi binabanggit ang ikalawang prinsipe, General Chong Ming. Nang marinig ito, nanlaki ang mga mata ni Pan Zong at nagsimulang tumulo ang malamig na pawis. Tumagal bago siya nakapagtipon ng sarili. Sumusuko ako. Umiling si Lasho, nakatingin sa kanya nang walang pakialam. Hindi sapat si Wei Xian para yumuko ka. Hindi rin sapat ang ikalawang prinsipe para makuha ang iyong walang sawang katapatan. Kaya't may ibang taong kayang kontrolin ang kagalang-galang na pinuno ng Black Riders. Nang marinig ito, muling sumiklab ang emosyon ni Pan Zong. Nagtanong siya ng may pagkabalisa, paano mo nalaman?
Bakit ko ibabalita ang aking mga pamamaraan sa isang bilanggo ng mababang katayuan? Malamig na sagot ni Lasho. Kuryoso ako kung kanino ka sumusunod. Madilim ang ekspresyon ni Panzong. Hindi ko alam. Sa tingin mo ba kung hindi mo sasabihin, hindi ko malalaman. Kung sino man iyon, kung kaya kanyang gawing masunurin, tiyak na isang pinagkakatiwalaang konfidante ng ikalawang prinsipe. Isang babae, tama. Isang babaeng mahusay sa pangkukulam. Ganap na winasak nito ang mga psikolohikal na depensa ni Panzong. Nagsimula siyang magpumiglas ng hysterically. Tama na, nagmamakaawa ako, patawarin mo siya. Sino ang maniniwala na ang dating numero 1 sa blacklist, at ngayon ay alagang aso ng pamilya ng hari na hindi natatakot sa kamatayan o pahirap, ay nagsisikap lamang na protektahan ang isang babae. Umiling si Lasho at nagsalita. Panzong, sabihin mo sa akin kung sino siya. Mapait na ngumiti si Panzong bilang tugon. Hindi ko masasabi sa iyo. Kahit mamatay ako, hindi ako magsasalita. Sa katotohanan, malinaw na ang pagkakakilanlan ng target. Ang pagkakaiba sa pagitan ng pagsasabi at hindi pagsasabi ay balewala. Kung gayon, bakit pipiliin ni Panzong na itago ito kahit na nasa panganib ang kanyang buhay? Habang nag-iisip si Lasho, isang biglaang pulang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Panzong. Sa eksaktong sandaling iyon, isang babaeng cultivator mula sa Yanyu Palace ang nagmamadaling pumasok upang magulat, Palace Master, may nangyari kay Mr. 5. Nanatili ang tingin ni Lasho kay Panzong. Nang marinig ang balita mula sa labas, bumulong siya sa kanyang sarili, sayang. Pagkatapos ay tumalikod siya at mabilis na umalis sa silid. Sa labas, si C.I. Yuhan Ord na may nag-aalalang itsura sa kanyang mukha ay nagmamadali sa kanyang master. Master, bilasan niyo. Nababaliw na si Fifth Sister. Sumara ang pintuan sa likod nila, muling ibinabaon ang silid sa kadiliman. Isang pulang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Panzong. Siya ay dating ikalimang demon head ng Golden Court Mountain, kilala sa kanyang pambihirang kagandahan at kasanayan. Ngayon ay naging baliw na babae siya na nawalan ng katinuan. Nagngangalit pa siya tungkol sa pagnanais na patayin ang kanyang sariling master. Nang marinig ang balitang ito, nagmadali si Lasho sa Reflection Cave. Sa ngayon, nagtipon ang isang grupo sa pasukan ng kuweba, kabilang ang mga babaeng cultivator mula sa Yanyu Palace. Dumating din si Elder Huaudel, na may mukhang nagulat. Hindi ko akalain na may ganitong masamang pangkukulam sa mundo. Pangkukulam pala ito. Mabilis na nagtanong si Ming Shirin, Elder Hua, may paraan ka ba para gamutin siya? Umiling si Huaudel matapos marinig ito. Natatakot ako na ang tanging makakalutas sa sitwasyong ito ay ang sect leader. Hindi nagtagal, dumating si Lasho kasama si C.I. Yuhan Ord. Sabay-sabay na yumuko ang mga tao sa labas ng kuweba nang makita siya. Ikinaway ni Lasho ang kanyang kamay at pumasok sa kuweba. Sa sandaling ito, kumikilos si Xiaoyu na parang baliw, nagwawala sa loob ng Reflection Cave. Inilagay ang malambot na enerhiya sa mga pader sa paligid upang pigilan siyang saktan ang kanyang sarili. Mukhang gusot si Xiaoyu, walang laman ang kanyang mga mata, at ang red lotus sa gitna ng kanyang noo ay naging mas kaakit-akit. Nagmamakaawa ng may pagkabalisa si Ming Shirin at Duan Musheng, Master, kinokontrol si Fifth Junior Sister ng pangkukulam. Mangyaring kumilos ka kaagad. Hindi karapat-dapat mamatay si Fifth Junior Sister. Nagmamakaawa kami para sa iyong awa. Tumingin si Lasho sa paligid at kalmadong nagsalita, siya ang nagdala nito sa kanyang sarili. Kung masunurin siyang nanatili sa Golden Court Mountain, hindi niya mararanasan ang ganitong sitwasyon. Nang makita ang kanyang master, sumugod si Xiaoyu na may mabangis na ekspresyon, sumisigaw, gusto kitang patayin. Mabilis na ginamit ni Ming Shirin ang kanyang enerhiya upang itali siya. Nagdedeliryo si Fifth Junior Sister at nagsasalita ng kalokohan. Hindi namin alam kung anong uri ng kakaibang pangkukulam ang ipinailalim sa kanya. Tinanong ko si Panzong, at sabi niya na ang pangkukulam na ito ay maaari lamang maalis kung handa ang tagapagcast. Kung hindi, hindi ito magagamot. Hindi ako naniniwala. Mangyaring kumilos ka, Master. Matapos marinig ito,
Nagtanong si Lasho nang may kuryosidad, nasaan si Pan Zong? Sumagot ang isang babaeng cultivator sa tabi niya, pumunta siya sa West Pavilion upang maghanap ng mga kaugnay na libro. Nagsalita si Huawudol sa malalim na boses, sa asensya, tama si Pan Zong. Ang pangkukulam na ito ay lubhang masama. Nililito nito ang isip at kayang kontrolin siya upang maging isang tao-tauhan. Sa kabutihang palad, si Xiaoyu ay may kahangahangang lakas ng loob at malakas ang kanyang pundasyon sa cultivation. Hindi madali na nakayanan niya hanggang ngayon. Malalim na kumunat ang noo ni Lasho at direktang hinawakan si Xiaoyu. Damaloy ang kanyang mahalagang enerhiya sa kanyang braso at pumasok sa mga meridian ni Xiaoyu. Natuklasan niya na ang lahat ng kanyang 7 channels at 8 meridians ay kontrolado ng puwersa ng pangkukulam. Hindi tulad ni Ming Shirin, ang buong katawan ni Xiaoyu ay puno ng kapangyarihan ng pangkukulam, at agad itong sumalungat sa enerhiya ni Lasho. Ang antas ng cultivation ng Brahmasi realm ay mukhang napakahina sa sandaling ito. Ang bagong pinakilos na enerhiya ay ganap na natupok ng puwersa ng pangkukulam. Nagpakita ng masamang ngiti si Xiaoyu. Sa wakas nakita kita, matanda. Habang bumabagsak ang kanyang mga salita, ang pangkukulam ay nagsimulang kumain patungo sa palad ni Lasho sa pamamagitan ng kanyang mga meridian. Walang pagkatakot sa mukha ni Lasho. Dahil sa lakas ng loob o isang pakiramdam ng panganib, ang estado ng enlightenment para sa heavenly writing ay biglang lumitaw. Pambihirang kapangyarihan, na parang tumatanggap ng utos, mabilis na nagtipon patungo sa kanyang palad. Sa isang malakas na bang, direkta itong tumama sa noo ni Xiaoyu. Agad siyang lumipad paatras mula sa epekto. Mabilis na kumilos si Ming Shirin upang saluhin siya. Bumagsak si Xiaoyu sa lupa, dumura ng isang bunganga ng sariwang dugo. Ang lotus sa kanyang noo ay dahan-daang nawala rin sa hangin. Nagpumilit siyang iangat ang kanyang ulo, may masamang ngiti pa rin sa kanyang labi. Matanda, walang awa ka. Matapos sabihin ang mga salitang ito, siya ay bumagsak at nawalan ng malay. Tumalikod si Lasho at lumabas ng kuweba na nakatalikod ang mga kamay. Dalhin niyo siya sa South Pavilion. Mabilis na tinulungan ni Ming Shirin ang kanyang junior sister, tumanggaw bilang pagkilala. Ang lotus sa kanyang noo ay talagang nawala, at ang kanyang enerhiya ay nagsimulang umikot ng mag-isa. Nakaramdam siya ng biglaang pag-akyat ng kagalakan. Mukhang nawala na ang pangkukulam ni Xiaoyu. Ang mga tao sa labas ng kuweba ay nagpakita ng mga hindi makapaniwalang ekspresyon. Nang marinig ito, kusang nagsimulang pumalakpak ang mga babaeng cultivator mula sa Yinyu Palace. Hindi napigilan ni Huawudol na bumulalas, napakasamang pangkukulam, gayunpaman nagawa itong alisin ng sect leader. Tunay na nakakabukas ng mata. Sa sandaling iyon, si Pan Zong, hinihingal, na may hawak na isang tambak ng mga libro, ay tumakbo mula sa malayo. Nahanap ko, narito ang lahat ng teksto tungkol sa pangkukulam na ito. Tumingin si Shou Jian sa kanya nang walang imek. Sa oras na nakarating ka rito, lumubog na sana ang araw. Ipinasa ni Ming Shirin si Xiaoyu sa mga babaeng cultivator, pagkatapos ay pumunta sa tabi ng kanyang master. Master, kinokontrol ba si junior sister Xiaoyu kanina? Tumango si Lasho. Oo, ninanipyala siya sa pamamagitan ng pangkukulam. Elder Hua, may mga mungkahi ka ba? Ipinahayag ni Huawudol ang kanyang opinyon, ang pangkukulam kay Xiaoyu ay inalis na. Ipinapalagay ko na hindi siya magdudulot ng anumang problema sa maikling panahon. Ang tagapagcast ng spell ay malamang na nakaranas ng backlash nang maalis ang pangkukulam. Hinaplos ni Lasho ang kanyang balbas, nagpatuloy sa pagtatanong, Elder Hua, kilala mo ba kung sino ang taong ito? Bumantong hininga si Huawudol at sumagot, narinig ko lang sila. Gusto ko talagang malaman. Mas pipiliin mong manahimik kaysa isuko ang ikalawang prinsipe. Para lang ba talaga ito sa katatagan ng Great Yan World? Umiling si Huawudol nang marinig ang tanong. Natatakot ako na ang sect leader at ang ikalawang prinsipe lamang ang nakakaalam. Ang Cloud Sect ay may ilang hindi masabi na koneksyon sa pamilya ng hari. Nang marinig ang kanyang mga salita, namula ang mukha ni Huawudol, medyo nahihiya.
Binago ni Lasho ang paksa at tumingin kay Little Yuaner. Nagpadala ng lumilipad na liham kay Jiang Yichen. Ang magandang espadang iniaalok ko ay dapat sapat para pumunta siya ng personal.